What's up mga kahusay? Nakita ko siya from ground up talaga. So doon ko nang nakita na parang ayaw ko ng ganitong buhay, ayaw ko ng ganung buhay. Doon ako unang na-discover na since business course na rin ako, doon ako na-open up sa business. Ano yung pinaka malaking sakripisyo mo as an agency owner? Malaking sakripisyo. Pinakamalaking sakripisyo na ginawa mo for the agency, Okay, gets, for the gets. business, and for yourself. Siguro yung For pinakamalaking the agency mo na. siguro sa agency pinakamalaking sakripisyo is hindi kasi sa lahat ng oras okay yung kita eh. So ikaw as an entrepreneur, as an owner, business owner ka, malaki o maliit yung kita, wala kang choice, babayaran mo yung editor mo. So minsan may times na lugi na. Mga editor ko diyan ha. May times na lugi na pero kailangan mo pero kailangan mo pera silang i-compensate. Yes. Yun yung hindi nila na minsan siguro yun yung minsan hindi nila naintindihan. Nakala nila pag negosyante ka, dami ka ng pera agad. May times na kailangan i-sacrifice mo talaga muna yun para sa mga tao mo. Yes. And then hindi mo rin kasi pwedeng sabihin sa kanila na wala tayong kinita ngayon kasi nag-render sila ng service nila sa'yo, di ba? So kailangan mong bayaran yun either way. So yun yung para sa akin pagdating sa agency, yun yung mga sacrifices ko. Tapos siguro sa sarili ko, sacrifices ko is pagdating sa dahil nagbi-business ako. Ako kasi makulit talaga ako eh. So sa pagdating sa business, kailangan mo maging maayos, kailangan mo mag-show up, kailangan mo maging professional. Yes. So talagang wala munang kulit, kumbaga seryoso muna tayo. Talagang maging professional muna tayo. Tapos yung isa sa family ba? Family. Sa family naman, siguro yun nga yung since may business ka nang binibuild. Actually kasi yun yung pinagkaiba, yung akala ko din dati pag nag-work ako, 8 hours lang yung work. Tapos pag nag-business ako, 2 hours lang ako magbi-business. Pero 24 hours pala ginagawa yun. Hindi pala 2 hours per day lang yun. Work as much as you can. Work as much as you can. So, yun, parang, pero hindi man siya totally sacrifice kasi ako nagbibigay talaga ako ng time sa family ko. Kahit na busy ako ngayong araw, at least makausap ko sila, masabi ko na mahal ko sila. So, para sa akin, okay na yun. And then, weekend, magkikita kami. Dinner, It's a must, no? Kaya kailangan tayo nagtatrabaho eh. para sa nila. Tama. Yes. Oo. So, would you like to... No. Go ahead. So, ano yung naging difference when it comes to your lifestyle? Nung before ka mag-business na wala ka pang pera, ngayon, versus ngayon na meron ka ng thriving business. Okay. Hindi gandang tanong yun Pati yung sa family mo. Sa personal, exactly. even siyempre sa family mo. Aside sa dun sa Seiko na nakakabili ka na, ng impluensya ni Tito Mikey. Siguro yung difference is, ngayon, parang dati kasi pag kakain ka sa labas, nakatingin ka sa kabila eh. Sa right ka nakatingin eh. Ay, grabe. Grabe yan, Relate kami yan. Di ba? Napag-usapan namin yan. dati. Ngayon, kahit papaano, sabihin mo na lang, piliin mo kung ano yung hindi mo alam i-pronounce dyan. Yan yung piliin mo para matikman mo. Parang ganon. Tapos, pag naghahanap ka ng damit, minsan, yung unang titignan mo yung sa kwelyo. Imbes na titignan mo kung maganda siya, dito munang titignan kasi dito yung price. Pero ngayon, parang, ito maganda to. Nabibili mo na, yung alam mo yun, yung power ng pera na may choice ka na nabilin yung mga bagay na gusto mo. So, yun yung una. Tapos, pangalawa is, pinakagusto ko is nakapag-travel ako. Nakapag-work ako kung saan ko gusto. Kasi, since siya, digital marketing agency Location siya. freedom. Location freedom. So, ayun yung pero para sa akin, siguro, yun, parang yung comfort, yun yung masasabi ko na nag-iba. Pero, ako kasi, talagang minimake sure ko na hindi iiba yung ugali ko pagdating sa pera. Yung ako pa rin yung kumakain ako pa rin sa Pares. Ako pa rin yung bata na yun na kumakain ako sa Pares, tumatambay kami ng tropa ko sa labas ng 7-Eleven. Ako pa rin yung ganun na bata. Hindi ko binabago yun. Pero at least ngayon, may choice na ako. Pwede akong tumambay sa 7-Eleven, pwede akong tumambay sa Starbucks. Parang ganun. Ayun yung nagbago. Mas maganda yung may choice. Mas Pwede kang tumakbo lang dun sa labas nyo, pwede kang tumakbo sa gym. May choice ka na ngayon. Yun lang yung nagbago talaga. Pero after all, masasabi mo, ako pa rin yung dati. Parang ganun. Down to earth pa rin. Kasi tsaka kailangan yun. Kasi isipin mo, yung binigay sa'yo, naman yun Parang pinahiram lang naman sa'yo yun So, kung di mo natagamit na maayos yun, pwedeng bawiin sa'yo yan. Yes, Kaya, 100%. wag mong ipagyabang yung kung anong meron ka ngayon, pwedeng bawiin sa'yo yan. Ginagawa ka lang channel ng blessing para
makabless ka rin ng iba. Ibang tao, tama, Yes. tama. Natawa lang kami ni Torm dahil sa relate na relate kami doon sa pagkain eh. Ganon din kasi kami nung araw. Tipong kakain ka sa labas, titignan mo yung Tignan mo rin menu, dito. silip ka sa wallet mo. Alam mo yun? Oo. Pero kasi ngayon pag kumain din kami, Watch the full podcast para on anong YouTube. gusto mo orderin? Ganun lang. Ganun ang tanong.